katulad ni Mary Grace Piatos, mahigit 400 individual umano pa na nakatanggap ng confidential funds mula sa mga opisina ni Vice President Sara Duterte ang natukoy na walang birth records o non-existent. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ito ang inilahad ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua sa ikawalo nilang pagdinig ukol sa issue ng umunoy maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education noong ito'y pinamumunuan pa ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, base sa ulat ng Philippine Statistics Authority, nakasaad na higit kalahati ng mga individual na tumanggap umano ng confidential funds ng DepEd sa panahon ni Duterte walang birth record o maituturing umano non-existent. Kasama raw sa bilang na ito si Cocoy Villamin na una nang natukoy na parehong may pangalan sa mga resibo ng DepEd at OVP pero magkaiba naman ang pirma. Sa talakayan, may iba pang anomalyang tulad nito na nabunyag. Sina Miss Sally at si Miss Sheila. Magkakaibang pangalan po ito, Mr. Chair, at malamang magkakaibang tao. Pero ano po ang kapansin-pansin, Mr. Chair? Isa lang po ang pirma nila, si Miss Sally at si Miss Sheila. Kabaliktaran po ito ni Cocoy Villamin. Si Cocoy, parehong pangalan pero isa ang pirma. Dahil sa mga ganitong insidente at iba pang umunoy irregularidad, inilatag na ng mga kongresista ang mga nakikita nilang posibleng krimen na nangyari sa OVP at DepEd. Ilan lamang dyan ang plunder, falsification, technical malversation, bribery at perjury. Let me remind the public of what is at stake here. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use or benefit. Kapag hinanap sa iyo kung nasaan yung funds or saan napunta at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Ang mga isyong naungkat ng Good Government Committee nagbunga ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Pero ano kayang pulso rito ng mga mambabatas? Well, let's see, kasi I personally do not want to preempt. I haven't read the complaint. Right from the very beginning naman, I am consistent naman na kung merong ground, meron naman talaga. But ang concern ko talaga is yung time. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.